Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, kung tunay tayong nagpapasalamat sa Diyos, dapat umuuwi tayo sa Kanyang tahanan para sumamba sa Kanya. Ang tunay na tanda na tinatanaw natin, ang utang na loob natin sa Diyos, ay sa pamamagitan ng ating pagdarasal, pananalangin, at pagsamba sa Kanya. Tayo'y nagpapasalamat dahil binigyan niya tayo ng buhay, oras at panahon. Pero ang tanong, paano mo ba ginagamit ito? Saan mo dinadala ang iyong oras at panahon? Sa mga pagkakataon na kung saan hindi natin ginamit sa mabuti ang pinagkaloob na regalo na buhay at oras ng Panginoon. Pagsisihan natin ang mga pagkakataong ito. Hilingin natin muli ang Kanyang lakas para magampanan natin ang ating misyon dito sa mundo, para pagpatuloy natin ang ating paglalakbay pabalik sa Kanya. Sa mga pagkakataon na hindi pa rin tayo tumigil sa ating mga pagkakasala, magpakumbaba tayo at hilingin natin ang Kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon,
maawa ka, Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo lagi naming ikaligayang ikaw ang paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan. Kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapan, hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan, magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilin. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahanga-hangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilin. Ituturo mo ang landas
na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Ebreyo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at nag-ahandog ng iyon at iyon ding mga ahin. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga ahing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinagpaging banal, magpakailanman ang mga nilinis niya. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus ng buong mahal. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahong ng pagpaparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakakaalam sa araw o oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa inyong lahat. I hope and pray that you are healthy, happy, and striving to be holy. Amen? Pagpatuloy po natin ang pagdarasal sa bawat isa para magkaroon tayo ng lakas na harapin natin ang ating mga iba't ibang problema at pagsubok sa buhay. Mga kapatid, may 3 lugar po na dapat nating puntahan para lubusan nating maintindihan kung ano ba talaga ang buhay. We have to visit these 3 places, these 3 locations in order to understand really what life
is, ang una ay ang hospital, ang pangalawa ay ang kulungan, at ang pangatlo ay ang sementeryo. First, visit a hospital. Bakit po kailangan nating bumisita sa hospital? Para maunawaan mo gaano kahalaga ang kalusugan mo. My dear friends, one of the most precious gift we have received from the Lord is our health. Amen? Kahit na marami kang problema sa buhay, makakalimutan mo yan kapag nagkasakit ka. Hindi po ba? Kapag meron kang sakit, wala nang ibang pinakamahalaga sa iyo. Wala ka nang ibang iniisip kung hindi paano gumaling. Di po ba? Kahit na meron kayong problemang mag-asawa, kapag nalaman mo may cancer ka, hahayaan mo yung iyong asawa. Ang pinakamahalaga ay yung mawala ang cancer, yung mabuhay ka. Kahit na nag-away kayo ng anak mo, meron kayong hindi pagkakaintindihan, nagkasagutan kayo. Kapag naman nahilo ka, uunahin mo ang humiga na naisin mo na mawala yung iyong hilo, yung iyong sakit ng ulo. Kahit na marami kang utang, kapag naman sumakit ang iyong ngipin, ano po ang mas mahalaga? Yung dentista o yung naniningil sa iyo? Unahin mo. Yung doktor, uunahin mo na pabunot yung masakit mong ngipin. Health is wealth. Take care of your health, my dear friends. Kasi hindi natin alam hanggang kailan tayo malakas. Ang dami po sa inyo nagdadasal, nagpapadasal pa, Father, sana po humaba ang buhay ko. Pero hindi po yan ang tamang dasal. Ang mas magandang dasal ay yung mahaba ang buhay mo pero malakas ka pa rin. Amen? Aanuhin mo yung mahaba ang iyong buhay, hindi ka naman makatayo. Hindi po ba? Naisin mo na humaba ang iyong buhay pero nakakatayo ka, maliksi ka, nagagawa mo yung gusto mong gawin, nakakain mo yung gusto mong kainin. That is true wealth. When you are healthy, when you are strong. Visit a hospital. You have to listen, you have to look at the sick in order to appreciate you are blessed. Alamin mo yung kinakasakit ng ibang tao para maiwasan mo at para maging malusog ka araw-araw. Amen? Second, visit a prison. Bakit kailangan po nating bumisita sa mga kulungan? Bukod po sa isang magandang pagkakawanggawa po yan. It is a corporal work of mercy to visit the imprisoned. Pero meron kang mauunawaan kapag pumunta ka at nakita mo ang mga nakakulong. You would start to understand, my dear friends, when you go to the prison, how precious, how important our freedom. Amen? Pinagpala ka kung nagagawa mo yung gusto mong gawin, kung napupuntahan mo yung gusto mong puntahan, kung nakakasama mo ang iyong mga minamahal. Pinagpala ka kapag malaya ka. At hanggat hindi ka pumupunta, bumibisita, at hanggat hindi mo nakikita ang paghihirap ng mga nakakulong, hindi mo papasalamatan sa Diyos ang biyaya ng kalayaan. Amen? Third and last, visit the cemetery. Bakit kailangan tayong bumisita sa sementeryo? More than being a spiritual work of mercy, bukod po at higit sa pagmamahal natin sa ating mga yumaho. Pag pumunta ka sa sementeryo, may mauunawaan ka. Maiksi ang buhay natin. Amen? Huwag mong sasabihin, huwag mong paniniwalaan na bukas buhay ka pa. Walang nakakasabi sa atin, walang nakakaalam sino sa atin dito bukas ay buhay pa. Kapag pumunta ka sa sementeryo, makikita mo, ang nilalakarang mong lupa pagdating ng araw, yan ang bubungan mo. Amen? Kaya nga, wala dapat sa atin ang dapat magyabang. Tayong lahat dapat ay manatili, mapagkumbaba, kasi hindi mo alam kung kailan ka mawawala.
Mga kapatid, bumisita po kayo sa hospital, sa kulungan, sa sementeryo para maintindihan niyo ang buhay nagbabago. Ang buhay nag-iiba. At ang ating buhay may katapusan, mawawala yan. Mga kapatid, lahat po tayo binigyan ng oras at panahon ng Diyos. Pero hindi natin hawak ito. Hindi natin control ito. Time is slipping by our fingers, our hand. Only God holds our time. Have you realized that? That we have time, but we cannot control it. Amen? At yan din po ang pinapaalala ni Jesus sa atin. May katapusan ang lahat. Lumilipas ang lahat. Sabi po niya sa ating nabasang ebanghelyo, darating ang araw, magkakaroon ng mga gulo sa ating buhay. Makikita mo, ang araw na dating nagbibigay ng liwanag, magdidilim. Ang buwan, mawawala. Ang mga bituin, mahuhulog sa langit. Mawawala ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Ibig sabihin, lahat ng bagay sa ating buhay ay hindi mananatili. Nagbabago ang lahat. Tanging ang salita lang daw ng Diyos. Tanging ang presensya lang ng Panginoon ang maiiwan, ang mananatili. Kaya dapat diyan tayo kumapit. Kung hindi natin hawak ang ating oras, ano dapat ang magandang gawin? How should we use our time wisely? If we do not hold it, if we do not control it, if it just slips through our hands. First, we are reminded, my dear friends, that we should not waste our time. Ang kasabihan nga, it is not that we have little time, we just waste a lot of it. Palagi nating sinasabi na maiksi ang buhay, konti ang oras. Hindi po. Marami ang ating oras. Ang problema lang sa atin, sinasayang natin ito. Ang dami mong oras para mag-aral. Pero kailan nagre-review ang bata? Pag 5 minutes before ng exam, before ng quiz. Di po ba? Sino yung mga guilty dyan? Marami. Ang dami mong oras para mag-ipon. Pero bakit kung kailan retire ka na, matanda ka na, may sakit ka na, doon mo palang naiisip, mag-iipon na ako. Ngayon pa lang, ngayong malakas ka na. Huwag mong sayangin ang iyong pera. Ang dami sa atin feeling one day millionaire. Mga kapatid, hindi ka naman palaging malakas, hindi naman palaging malakas ang pasok ng pera sa iyo. Learn to save today. Ang dami din po kung kailan malapit nang mamatay yung kanilang minamahal. Doon nakikipag-ayos. Anong ginagawa natin? Bakit kung kailan nandun na sa kabaong, doon nagpapasori, doon umiiyak? Kapatid, huwag mong sayangin ang oras na regalo ng Diyos sa iyo. Baka mabigla ka pagdating ng araw, tapos na ang lahat. Hindi ka na makakahabol, hindi ka na makakabawi. Ang tanong, kailan ka ba magbabago? Pag malapit na ang katapusan? Pagpaparating na ang Panginoon, anong sabi niya? Iipunin daw ang mga hinirang ng Diyos. Sino mga hinirang ng Diyos? Sila yung mga nagsumikap na magpakabuti, mag-umpisa nung una. Kung magbabago ka lang dahil malapit na ang katapusan, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Dahil ikaw ay nagkukunwari lang. Dahil niloloko mo lang ang Diyos. While you have that time, please do not waste it. But second, appreciate everything. Do not take things for granted. Huwag mong babaliwalain ang ngayon dahil bukas, wala na yan. Minsan, ito pong si Bill Gates, isa sa mga pinakamayamang tao sa mundo. Tinanong daw po siya, ano ang pinaka nakakalungkot mong karanasan sa buhay mo? What is your most sad experience in your life? Alam niyo po kung anong sagot nitong bilyonaryo? Sabi niya doon sa nag-i-interview, the saddest experience in my life is when my mother died. Tingnan niyo po yun, isipin niyo.
pagkayaman-yaman ng tao, pero hindi siya niligtas dito sa kalungkutan na mawalan ng minamahal. Kapatid, ang pera pwedeng kitain pag nawala. Amen? Ang bahay, pwede mong paayos pag nasunog yan. Ang kotse, pwede mong ibenta, pwede mong palitan pag nagasgas yan. Pero ang mga minamahal natin sa buhay, hindi mo na pwedeng buhayin, hindi mo na pwedeng ibalik pag sila'y nawala na, pag sila'y namatay na. Wag po tayong malulungkot mga kapatid pag nagbabago ang ating itsura. Lalong-lalo na pag tayo'y tumatanda, hindi natin mapipigilan yan. Pero mas malungkot ka pag nagbabago ang mabuti at magandang puso mo at kaluluwa mo. Hayaan mong magbago ang lahat. Wag lang sana kung ano ang nasa loob mo. Hayaan mong magbago ang lahat. Wag lang sana ang magandang ugnayan mo sa ibang tao, lalong-lalo na sa Diyos. Mas nakakalungkot kapag ang Diyos ang nawala sa buhay mo. Amen? Tandaan niyo po, ang buhay ay parang ice cream. Kailangan mong kainin habang malamig. Huwag mong hahayaan na malusaw yan. Habang nandyan ang buhay, namnamin mo, pagyamanin mo ito. Appreciate everything because everything will change. Everything will go away in a blink of an eye, and we do not know the minute, the hour, and the time. Third and last, believe that changes and endings are just a beginning. Sabi ni Jesus, may katapusan ang lahat, pero darating siya sa kanyang kalwalhatian. Ibig sabihin, kahit na may katapusan, may bagong umpisa. Mabuti pong balita yan, na may bagong dala, may bagong grasya ang mga pagbabago at mga katapusan sa buhay natin. Hindi ko po alam kung nakasakay na po kayo ng eroplano. Pero pansinin niyo po ito. Yung daanan ng eroplano bago po lumipad, ang tawag po dyan runway. No? Kung papansinin niyo po, diretso ang daan ng runway. Wala naman pong pupuntahan. Parang pong dead end, no? Doon sa dulo. Meron pong isang pader. Pero kahit na meron siyang dulo, mukhang dead end, parang katapusan na. Pagpapalapit na palapit ka doon sa katapusan, doon unti-unti na umaangat, lumilipad yung eroplano. Yung ending pala ay yun ang paglipad mo na. Ganon din po sa buhay, mga kapatid. Madalas, akala natin tapos na, wala nang pag-asa. Pero yung ending, may new beginning. Kaya nga po, huwag niyong pagtitiwalaan ang iyong mga mata. Don't trust your eyes. But have faith, because when you have faith, you can see what is unseen. When you have faith, you would see a new beginning. When you have faith, you will have hope. When you have faith, you will see something good God is preparing for you. Magandang itanong, ano yung mga pagbabago o katapusan o para mga dead end sa buhay mo? Yung na-deny ka sa visa, yung nalugi ka sa business mo, yung nalaman mo na may sakit ka na mahirap gamutin, yung sumakabilang buhay, yung iyong minamahal, o yung sumakabilang bahay, ang iyong asawa. O baka naman namatayan ka ngayon ng iyong minamahal, hirap-hirap ka natanggapin ito. Mga kapatid, yakapin mo lang yan. Manalig ka palagi sa Diyos dahil may mabuting paroroonan palagi na hinahanda ang Diyos para sa iyo. Hindi ko po makalimutan itong storya ng aking ninong at ninang. Meron po silang construction business. Kaya lang po nagkaroon po ng mga sunod-sunod na problema. Nalugi po sila. Lahat po ng kanilang mga ari-arian, na benta, na pagbili. Bandang huli ang tanging natira na lang po yung kanilang bahay. Pero gitna po ng pagsubok na ito, hindi sila tumigil na nagtrabaho, magsumikap, dumiskarte. Hindi rin sila tumigil na bumalik sa simbahan, nagdarasal, naglilingkod, nag-o-offer, nagdo-donate. Hindi po nila nakalimutan ng Diyos. Kahit po yung kanilang relationship
naging rocky, nagkaroon din po sila problema. Palagi silang bumabalik sa simbahan, nagdadasal, nananampalataya, nananalig sa Diyos. Alam niyo po, nakita ng Diyos yon. Kaya naman nagkaroon po sila ng malaking break. Nabigyan po sila ng project sa gobyerno. Mag-umpisa po nun, parang paunti-unti, bumalik po ang biyaya ng Diyos. Alam niyo po kung ano nangyari. Pinalad po sila na makapaglingkod sa gobyerno. At ngayon dahil sila ay nakaluklok, may kapangyarihan, alam nila yung pinagdadaanan ng simpleng tao, puno ng utang, naghihirap. Kaya nga po, very open, tinutulungan po lahat ng mga humihingi ng tulong. Mahal na mahal po sila ng mga tao. Yun pala ang dahilan. Bakit hinayaan sila ng Diyos na maghirap? Yun pala ang dahilan. Bakit parang binigyan ng katapusan yung kanilang business, yung kanilang trabaho? Kasi gusto pala ng Diyos na mas mataas ang kanilang lipad, na mas malayo ang kanilang mararating. Mga kapatid, kahit nabigyan po tayo ng Diyos ng oras, tandaan mo, hindi mo hawak ito. Hindi ikaw ang may-ari ng iyong oras at ng iyong panahon. Tanging ang Diyos lang ang may hawak at may-ari nito. Tanging ang Diyos lang ang makakapagsabi hanggang kailan ang ating oras at panahon. Hindi man natin hawak ang ating oras at panahon, pero kung hahawak tayo sa Diyos, alam natin, pagpapalain niya tayo at hindi niya tayo pababayaan. Kaunti lang ang oras natin dito sa mundo. Ang lahat ay may katapusan. Kaya mga kapatid, huwag mong sayangin ang iyong oras. Pagyamanin mo ang oras mo dito sa mundo. At manalig ka palagi sa Diyos dahil alam ng Diyos ang kanyang ginagawa para sa iyong pagpapala. Amen. Sumasampalataya Ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hangad nating lahat na maging handa sa pagdating ng Panginoon. Bunsod ng tiwalang tayo ay tutulungan niya, makatagpo siya ng malwalhati ating sambitin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami para sa mga namumuno sa simbahan upang maihanda nila ang bayan ng Diyos na maging esposa ng Kordero, dalisay at kaaya-aya sa mata ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga pari at mga namanata sa Diyos upang maging masigasig sila sa paghahanda para sa pagdating ni Kristo sa wakas ng panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa upang ibuhos nila ang kanilang talino at lakas para maihanda ang ating daigdig sa muling pagbabalik ni Kristo. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming maluwalhati, isugo mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang mapuspos kami ng walang kupas na sigasig para maihanda ang aming mga sarili at ang lahat ng aming makakasalamuha sa buhay na ito para sa malwalhating pagbabago ng daigdig sa pagbabalik ng aming nilalayag. Ang iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itanaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang umuhubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang apunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa.
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang silang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan ng pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating humihiling ng mabilis na kaginhawahan. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang mapagpatuloy nila lagi ang kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin naway pag-ibig ay lalong madagdagan na ginagawa namin sa pag-aalaala sa anak mong mahal, na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, mga followers po natin at subscriber sa YouTube at sa Facebook and TikTok sa walang sawa niyong suporta, pagdodonate, pag-offer sa ating banal na misa at dito rin po sa ating parokya. Tayo po ay nakatulong, marami ang ating na-donate sa mga nasalanta po ng bagyong Christine. At ngayong buwan din po ay tutulong tayo sa isang pinapagawa na eskwela na mga Madreng Dominicana. So, ang inyong pong mga dinonate, pinadala sa BPI, sa GCash, at sa Maya, ipantutulong po natin para maipatayo yung kanilang eskwelahan para makatulong din po sa mga bata na gustong mag-aral. Mag-ingat lang po kayo dahil meron pong nagpo-post na ako daw, no? Isa pong scammer yan. Papakilala, i-message po kayo, i-add po kayo as friend. Hindi po ako nag-a-add ng mga friends. Hindi naman po sa dahil suplado ako, no? Pero hinahayaan ko po ang mga tao sa kanilang kalayaan at sa kanila pong generosity, kabaitan, sila mismo ang magbigay. Wala po akong tinututukan na individual na tao na sila ay magbigay. So mag-ingat po kayo, huwag kayong magbibigay ng mga password nyo o ng email nyo, huwag nyo din po ibibigay ang inyong cellphone number diyan sa nagpapanggap na ako. No? Nandyan po yung ating mga bank accounts, mga numbers, naka-flash po sa screen. Yan lang po ang ating mga legitimate and valid, no, account number ng parokya. So sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Kapatid, alam po natin na hindi tayo magtatagal dito sa mundo. Hindi natin hawak ang ating oras, tanging ang Diyos lang ang may hawak ng ating buhay at ang oras. Kaya nga, mas maganda na ipahawak mo ang iyong buhay at ang oras sa Kanya. Pero dahil maiksi ang ating oras, huwag natin sayangin ito. Naway i-appreciate natin ito at naway gamitin natin ang mabuti ito. Kahit na mayroong mga kabiguan o mga endings, maniwala ka't manalig palagi na ginagamit yan ng Diyos para sa iyong mga new beginnings, mga bagong grasya na ipagkakaloob niya sa iyo. Kaya nga po sa araw na ito, bigyan naman po natin ng oras at panahon yung mga tao na nakaligtaan na natin, na hindi na natin nabigyan ng oras at panahon. Sino ba yung tao na minamahal mo na kailangan bigyan mo naman ng pansin ngayon? Spend time with them. Kahit na po kayo'y nakalayo, please, tawagan nyo naman po yung misis nyo, yung mga anak, magkwentuhan po kayo, kahit na mag-FaceTime lang kayo. Sayang po, lumilipas po ang oras at panahon. Di man natin madadagdagan ang ating oras at panahon, pwede naman tayong gumawa ng mga magagandang alaala na pwede nating dalhin at pwede nating maikwento sa Diyos pagdating ng panahon, pag tayo'y nagkita-kita sa Kanyang kaharian. My dear friends, please don't waste your time today. Don't take for granted the little time that God has given you, and always believe that in every changes and every ending, there is a new grace, there is a new beginning. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.